makipag-join force yung pink forces sa Marcos administration. Bakit? Nawala na sa posisyon ang Duterte administration, may gagawing ganito under the Marcos administration laban sa inyo. So hindi ba genuine yung binuong unity team? Do you see VP Sara as a strong opposition leader? Wish nyo na mapasama sa administration ticket? Kung saan na makahanap ng tsansa, tsuk, tira, tsuk, gano'n. Lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong alam ng taong bayan kung ano talagang what's the real score. So ipawabaya ko lang sa taong bayan kung anong kanilang desisyon sa akin. So sir, as of now, 100% you are running? 100%. Yeah. Magpapare-elect ako. So sir, in-expect nyo na ba na nung nawala na sa posisyon ang Duterte administration, may gagawing ganito under the Marcos administration laban sa inyo? Well, Dahil ba ito sa naghiwalay na ng landas ang Pangulo at si VP Sara? I was expecting that magandang takbo dahil unity team nga. Yeah, diba? unity. Unity team nga, di ba? I was expecting na everything will be going smoothly because the Marcoses are so supportive of the Dutertes and the Dutertes are also very supportive of the Marcoses. Unity team nga eh. Yeah. So what happened, sir? You know what happened. So, so hindi ba genuine yung binuong unity team? Parang ginamit lang ba nila during the election and then after that? I don't know. Sige lang. Bahala na kayo dyan. Mag-isip kung ano nang... Anyway, yes. Si Daniel muna, and then related question pa rin, Daniel. Sir, klaruhin ko lang yung kanina. May human rights violation kaya nag-iimbestiga. Nung time nyo sila, kahit yung time nyo lang, sir, meron talaga. Meron. Napakasuhan nga yung mga pulis na gumawa yung may bata na binaril doon sa Caloocan, di ba? Ano pa yun? Hindi ba yun violation ng human rights? Kaya nga, nakonbikto yung mga pulis na yun, di ba? So, meron. Pero sir, insofar do sa leadership, walang utos naman na... Walang gagong leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Walang gagong leader na mag-utos na gano'n. At saka walang gagong pulis. Unless, of course, na merong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Personal ngayon. Pero walang pulis na... He's trained public safety basic recruit course. Nasa program of instruction yan kung paano mo i-handle yung police operations without violating the rights of the people. Mahalaga masyado yung preservation of human rights, yung pag-observe ng human rights, preservation of human life. Andyan yan sa training ng police, yung paggamit ng the use of force. Trained yung police na yan. Kaya ang police, alam mo, kaya sabihin ng chief of police, patayin mo yan. Sabihin ka pa ng pulis na, uy, kung gusto mo yan, ikaw pumatay. Hindi ako dahil alam ko ang batas. Sasagutin ka ng pulis ng ganun. Pero sir, bakit kaya nagkaroon pa rin ng mga, kung sinabi nyo wala naman talagang sipa or wala namang utos from the leadership, pero bakit pa rin naging talamak or sabihin natin may mga nangyaring ganong human rights violations? It is because of the situation on the ground. Situation on the ground. Bumaba ka sa ground, tingnan mo ano nangyayari. Merong lumalaban, merong nanlaban, merong din hindi lumaban, binaril, kaya nga, nagkakasuhan nga eh. Tingnan mo lang kung ilang pulis din ang namatay sa war on drugs. Ilang pulis din ang nasugatan sa war on drugs. Marami. Kaya nga, sabi ko, in order to attain justice, you have to treat its case individually and separately. Huwag mong ilump lahat yan. Dahil otherwise, justice will be denied not only to those victims but also to the policemen kapag nilalamp mo yung kaso na yan. Okay, other issue na tayo. Ay, the same. Related, ano ba? Ay, related pa rin. Ayan, muna. Hindi pa. Hello po. Sir, good Election morning po.
Sir, Yes. do Amor. you have fears Amor. na with the split of the unit team, maka-apekto yun dun sa galaw ng Marcos administration regarding ICC? Before, merong promise po si President Marcos na hindi pa papapasukin. Well, as far as I know, the President is very consistent in his statements, no? Hindi siya nagbabago. Kahit na marami ng gustong babaguhin yung kanyang statement, maraming insinuation na okay na si Presidente, gusto nang papasukin ng ICC. But then again, nagre-rebound ang Presidente, nagsasabi na I will not lift a finger just to cooperate with ICC. Not even a finger will be lifted to cooperate with ICC. And he is not recognizing the jurisdiction of ICC. So, very consistent naman ating Pangulo. Yung ibang tao lang na interesado talaga na magbago ang Pangulo sa kanyang stand, yan ang gumagawa ng mga istorya. Ha? Pero si Pangulo, very consistent. Nakakahiya nga kay Pangulo eh. Sabihin ng President Duterte, Bongbong Marcos na naman na ano ba kayo, I've said this for 1,000 times, for 1,000,000 times that I will not cooperate with the ICC. Nakakahiya na eh. Presidente yan, kinukulit natin pabalik-balik, ilang beses na niya sinasabi yan. So ako nahihiya na rin sa kanya. Dapat respetuhin natin yung statement ng Pangulo. You completely trust his words? I completely trusted his word. Okay, other issue na tayo. Before RG, simulan ko lang ha. Sir, according to BP Sara, former President Duterte and his brothers, Congressman Pulong and Mayor Baste are running for the Senate sa 2025 elections. Nakonsulta ba kayo dito? O dito? Seryoso ba yun, sir? No, medyo nagulat nga ako. Nagulat din ako kayo? dun sa balita na yon. But then again, nagulat ako at the same time, masaya ako. Why, sir? Dahil nga, sabi ko nga noon sa inyo na kami dalawa ni Senator Bongo will be waging guerrilla-style campaign. Guerrilla tactics ang gagawin namin kasi hindi kami manok ng administration, hindi rin kami manok ng opposition. Nasa gitna kami, so para kami mga guerrilla nito. So, very lonely yung aming magiging campaign trail. Kami dalawa lang. But with that latest information na may 3 Duterte na tatakbo, at saka kung magsiseryoso si Philip Salvador, so magiging 6 na kami ngayon sa campaign trail, masaya na ito. Masaya na, happy na. Baka from guerrilla tactics, maybe we will be shifting slowly to somehow conventional tactics. Dahil From marami na unconventional to sort of conventional, little conventional. RG. Sir, I have 2 questions. Yes. Ano pong inyong masasabi dito sa pinopropose ni dating Senator Trillanes na anti-Duterte unity ticket? Well, anybody can form a unity ticket against Duterte. Walang prohibitions dyan. So kung gusto nila dyan, mag-usap sila sa Malacanang at saka yung mga yellow or pink ba, mag-usap sila kung gusto nilang mag-align. Hindi mo natin sila pwedeng pigilan kung gusto nila yan. Sir, may binanggit din po si VP Sara na yung tungkol doon sa pronouncement niya doon sa mga kapatid niya at sa kanyang ama na sabi ng nanay niya yon. Sa pagkakakilala ninyo, dahil nga nasabi niyo that UNSBG are part of the extended Duterte family, sa pagkakakilala ninyo, gaano ka-influential si Ma'am Elizabeth sa mga anak niya? Very influential yun. Mother yun eh. In any family, malaki ang papel ng mother. Everybody loves her mother, his mother. So, just like that family, mahal na mahal nila yung nanay nila. Lalong-lalo na si BP Sara. Love na love niya yung mother niya. Do you think matutuloy talaga itong 3 Duterte ticket, 3 Dutertes in the Senate based on what is supposed to be her pronouncement? Well, hintayin natin yung filing of candidacy kung talagang magpapile sila. But then again, masasabi ko lang sa'yo is that I know BP Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro.
Yung mga kapatid na niya yan ang, mga kapatid na niya yan ang at stake. So, pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Okay. Sir, yung sinabi ni Senator Trillanes, indication ba yon na threaten pa rin at sa tingin nila malakas pa ang Duterte forces kaya kinakailangan mag-unite ng opposition and other groups? Baka ganun ang pagtingin niya. Ganun ang pagtingin niya. Bakit, so, hindi na sila maging opposition, yung liberal. Magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang. Di ba? So, maging administration na sila. So, gusto nilang gawing opposition ngayon, yung Duterte. So, sa tingin niyo, malakas pa sa tao si dating Pangulong Duterte? Napakalakas. Napakalakas pa rin. Kung basahin mo yung survey, survey, napakataas ang survey sa kanila. At ikaw mismo, kahit na magtanong ka sa mga ordinarong tao, palagi sinasabi ng mga tao, bumababa ako. At sabi, sir, sana bumalik si Pangulong Duterte pagka-president, sir. Gusto namin patuloy niya yung ginagawa niya. Ayun, palagi narinig ko, not porque I am an ally of President Duterte, kundi may personal experience lang yan pag nandun ako sa baba. Kakausap ko yung ordinaryong tao. Kaya lang, sir, maganda bang tingnan kung sakali na magiging miyembro ng Senate, mag-aama, magkakapatid? Parang sabi niyo ba, baka maging kamag-anak incorporated ng Senate. Ganun naman talagang nangyari sa Senado ngayon, di ba? What's new? What's new? Kung pwede gawin ng Villar, pwede gawin ng Cayetano, pwede gawin ng Estrada, pwede gawin ng ano pa bang pamilya dito? Cayetano, o yun. Ha? Ano? Magtito. Kung pwedeng gawin niya ng iba, bakit hindi pwede gawin ng mga Duterte? Kasi some are saying it's... So do you think, sir, it's about time to have anti-dynasty law or hayaan ng taong bayang magdesisyon? Do you think makalusot yung anti-dynasty law? How old is the 1987 Constitution? How old? 30 plus years? It is 37 years old. And yet, until now, there is no enabling law as far as that anti-dynasty provision in the Constitution. Wala pa rin. Hindi kayo nagtatanong, why? Because, ang gagawa ng batas na yan, yan din ang tatamaan. Yung mga congressman at mga senador na merong sariling dynasty, sila rin natatamaan. So, sino ang gagawa ng batas na yan? So, malabong makakaroon tayo ng enabling law? Malabo. Sino mag-expect mo na mag-file? Ako. Kasi wala man akong dynasty. Pwede. Pag ako nag-file, makalusot kaya yung batas na yan. Let's be frank about it. Let's be practical about it. Sa House, sa lower house, sino pwede mag-file yan? Yung mga Makabayan Black. Kasi wala man sa dynasty, di ba? And do you think makalusot yan sa House of Representatives kapag pinahal yung anti-dynasty bill na yan? Let's be realistic. Let's be practical. Kahit na siguro maglulupasay ako dyan sa plenary, maglulupasay ako dyan sa kakausap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako, ipasa natin itong anti-dynasty bill. Pero ilang boto kaya makuha ko dyan? Pero personally, sir, dahil wala kang kamag-anak, personally, sana gusto mo magkaroon na tayo ng batas kontra dynasty. Ako rin, although, sa nakita ko na kasi, sa nakita ko ngayon, forgive me kung kayo'y anti-dynasty. Sa nakita ko ngayon, bakit natin ipagkait sa taong bayan kung ang serbisyo ng tao na yan ay kinakailangan nila? Halimbawa, umalis si Pangulong Duterte as mayor ng Davao City. Tumakbo si Inday Sara, nanalo siya. Kasi gusto ng taong bayan talaga na siya ang magpapatakbo. Kung meron tayong anti-dynasty bill, hindi na siya pwedeng tumakbo. Si Inday Sara as mayor. Para iba na naman tumakbo. Maganda yan. Malaking chance yan sa iba na pwede maging mayor ng Davao City. Pero ang tao mismo ang mag-decide. Kaya nga tayo democracy because the people will have to decide on who is going to be their leader. Gusto ng taong bayan na si Mayor Inday Sara ang gusto na maging mayor. So,
Yun, nanalo. Sa Senado. Oh. Bakit nanalo palagi ang mga bilyar? Dahil maganda ang track record. Oh, bakit nanalo ang mga Estrada? Oh, maganda ang track record. Bakit nananalo ang mga Cayetano palagi? Ay, puro magagaling na abogado yan. Mga magagaling yan sila. Bakit nananalo? At kung sakali, bakit pwedeng manalo ang mga Duterte? Ay, magagaling na leader yan. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling na may bayag, lumalaban at hindi yan naatras sa anumang laban. That's the leaders that we need for this country. Considering sa tigas ng ulo ng Pilipino, pag leader ka na wala kang bayag, wala ka, hindi ka sasantuhin dito sa Pilipinas. Kailangan may bayag ka para, it has been proven by former President Duterte. Ultimo yung tambay na nakatambay dyan sa labas ng barangay na nakahubad. Oh, wala na naghubad, naka-t-shirt na lahat. Dahil nga, takot sila sa Pangulo. So, we need those kinds of leader. Okay, Mian. Sir, you said yung pagtakbo nung mag-aamang Duterte, parang para sa inyo masaya kayo, hindi na kayo Lone Ranger sa campaign. But isn't it too much, sir? Tatlo-tatlo sila. Hindi ba pwedeng mamili lang ng isa na mamanokin, sir? Well, para sa akin, kung hindi mo nga mapipigilan yung mga siraulo, yung may mga katok na sige file ng COC every election, yung mga nuisance candidate nga, di ba? Hindi mo pwedeng mapipigilan. Ito pa kaya yung mga dating congressman, dating mayor, dating presidente ng Pilipinas. Mapipigilan mo yan? So, hindi mo talaga mapipigilan yan. Hindi mo mapipigilan. Sir, Kahit sabihin mong too much, ha? Kahit sabihin mong too much. Sabihin mo too much dahil marami. 3 Duterte na senador. Sabihin mo too much. Pero ang tao pa rin ang magdedesisyon kung gusto nila. That's why we have an election para i-elect ng taong bayan kung sinong gusto lang yung i-elect. Ha? but for you, sir, you don't think 3 Dutertes running in the 2025 elections, you don't think it's too much? For me, Yes. okay na rin sa akin yan. Okay na sa akin. Okay lang. Kaya sabihin lang, bakit ka naman natutumat sa Porque Duterte? Natutumat ka, yung dalawang Cayetano, hindi ka natutumat. Yung dalawang Marcos, hindi ka natutumat. Yung dalawang, hindi ka natutumat. Kung dapat, kung too much, more than one, that's too much already. Kung standard natin sa too much, ha? Porque Duterte, at nagiging 3, too much na. Di ba? So, dapat hanggang 2 lang, sir. Ha? Dapat hanggang 2. Pag more than 2, that's too much na. Okay din sa inyo kahit 3. Okay na ako. Oo, okay na ako. Basta magpe-perform lang sa trabaho, okay na ako. Sir, yung mga political analysts, a lot of them are saying masyadong madrama tong pamilya Duterte, tatakbo, hindi, tatakbo, mag-withdraw, ganyan. So, pero kayo, sir, naniniwala ba kayo sa sinabi ni VP Sara na 3 Duterte sa 2025? Or you think baka may hint of joke lang din, sir, na hindi naman talaga? O seryosohin ba to, tingin nyo? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Ha? Bakit, sir? Kasi hindi naman talaga nagjo-joke yan si Inday Sara, si BP pagdating sa mga kapatid niya. Hindi yan nagjo-joke. So, hintayin na lang natin later pagdating sa filing of candidacy kung makapag-decide sila na isa na lang ang pwedeng patakbuhin. O 2 na lang. Depende na. Hintayin na lang natin. Basta pag sinabi mong joke, I don't think it's a joke coming from her. Sir, do you see, isa na lang sa akin, sir, do you see PDP Laban rising from the ashes after this decision po? Kasi, syempre, sir, alam naman natin, humina yung PDP Laban syempre, on the rise of PBBM kasi nagtalunan papunta sa kanila. And humina po yung partido nyo. Anong epekto ng 3 Duterteng tatakbo with former president po leading PDP Laban? Kawawa naman pala ako may pagtingin mo sa akin ngayon, assist na pala ako ngayon.
Abo na lang. Abo na pala kami ni Bongo. Senator Bongo ngayon. Kasi kaming dalawa na lang naiwan eh. Ay, Rising from the Sir, dalawa na lang. Nagpaalam na, ay, Senator mga tatlo pa rin. O apat. Sir, Ay, nagpaalam apat. na. Hindi pa si Rubinord Padilla, di ba? Si Padilla. Tol, sir, nagpaalam na. Hindi, sa re-electionist lang. I'm talking about the re-electionist now. Dalawa kaming talagang nasa pinipilaban, sigurado. So, hindi na, si Majority Leader Tolentino, sir. Hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, pero I cannot speak for in behalf of himself. No. Hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, anong sabihin niya. Basta ako, kaming dalawa ni Senator Bongo, nag-usap kami na walang iwanan. Magtutulungan kami sa aming gagawing kampanya. As may, Yun nga, so lalakas ba ulit yung PDP laban? Yung tanong pala. Sorry, hindi kita nasagot sa tanong. Mukhang lalakas dahil may Duterte. May Duterte. At alam natin yung followership ng Duterte. Napakalakas. So, babangon uli ang PDP laban. Not from the ashes, but from the tomb. okay, teka, Daniel. Angat uli yan. Daniel and then Mav. And then, Raymond. May ayaran ko yung idea, sir, kung tatlong Duterte yung tatakbo sa Senado, sino naman yung may iwan sa Davao? Mayor. Baka yung vice mayor nila ngayon. Yung vice mayor. And then, sir, seryoso ba Baka yun? yung vice mayor ngayon. Kung sinido sila tatlo, sino pang appoint nila? Ay, sino? Si Kitty. Ha? Kitty. Uy, minor de edad pa yun. Si Kitty, anak ni... hindi na minor. Huwag natin mag-speculate. Masyado malalim na yung speculation natin. Hanggang sa Davao City, umabot na tayo doon. Pero sir, seryoso ba yun? 2028, tatakbong presidente si Baste at hindi si BP Sara? Everything is possible. Napapag-usapan na yan talaga. Hindi naman napag-usapan. Pero, posible mangyari yan kasi wala namang prohibition sa kanya kung tutakbo siya. Why Baste not BP Sara, sir? Ha? Hindi ba mas kilala na si BP Sara? I don't know. We have to ask them. Dahil kailangan may, sabi niyo nga kailangan may ang leader. Hindi ko masa. Okay, Mav, and then Raymond, and then Malu. Sir, sorry kasi sabi niyo lang po kayo pa lang ni SBG ang nag-usap. Di ba sir, kung saan pupunta yung majority, doon susunod yung tatlo, sabi niyo. Hindi po siya applicable sa election. Pagdating dito ngayon, may mga mahirap, crucial decisions na gagawin yung bawat senador lalo pag re-electionist ka. So, maintindihan natin kung anong decision ng kasamahan mo, kung anong kanyang plano. So, we have to understand each and every one of us dahil crucial yan for our continued survival dito sa Senado. So, if you want to survive, you have to make your own plans. You implement your own plans. So, ganun yun. So, nagsabi na po siya na aalis ng PDP laban, sir? Hintayin mo na lang. Siya na lang tanungin mo. Sila na lang ang tanungin mo. Para, ha? Tanungin na lang ninyo. But still, we remain as very good friends and very supportive of each other. Kaming magkasama. So, right now, sir, nasa PDP laban pa? Or wala na? Right now, siya na lang tanungin nyo. Kasi mahirapan kung baka mamaya mag-change of mind siya. Bumalik. O na hindi, alam mo na, very fluid ang political situation. So, mahirap na magsalita para sa kanya. Okay. Raymond, Malu, and then Jojo. Ay! Okay. Raymond, and then Jojo. Si Senator Tolentino, malaking kawalan ba o parang wala lang? Okay lang na kakalas sa PDP? If ever na matutuloy nga siya. Okay lang.
malaking kawalan kung mawala sa amin dahil nga napakagaling na abogado yan at napakagaling na senador. Napakagaling na senador yan. Hinahangaan nating lahat yan. Matalino, magaling. Sir, malaking kawalan. Sir, dun sa 3 Dutertes in the Senate, if ever, sabi nyo nga, it's not too much. It's okay lang. Hindi too much dahil threesome na nga eh. So, pero sa tingin nyo, hindi na, is it proper, is it appropriate? Regardless kung legal or okay lang dahil gusto ng tao, pero sa tingin nyo, I mean, from the bottom of your conscience, is it appropriate na 3 Duterte? You're putting me in the spotlight, ha? As I've said, kung satisfied tayo ngayon dito sa mga magkakapatid, mag-ina na nasa Senado, ako, hindi porque kasama ko sila, ha? Satisfied ako sa performance nila. So bakit natin i-deny yan sa mga Duterte? Lalo na kung piliin sila ng taong bayan. Let the people decide na lang. Let the people decide. And whatever the mandate of the Filipino people, tanggapin natin. Dahil yan nakagustuhan nila. Kung mangyari talaga yan, di ba? So, I will reserve my own comment on that. Pahayaan natin ang taong bayan. Sir, nasa na lang. Ang nagsalita kasi is Vice President Sara. Pero sa pagkakilala nyo kay dating Pangulong Duterte, na hindi naman siya ganun kasakim sa kapangyarihan, do you think he will allow his 2 sons and with him to be at the Senate at the same time? Depende yan yung kung tingnan mo yung kasakiman sa kanya, kung sa mga critics, that would mean kasakiman, pero para sa kanila, that would mean public service. Gustong-gusto nila magserbisyo, then very subjective yan. Very subjective. Si Pangulong Duterte naman, hindi naman niya pinipigilan yung mga anak niya kung anong gusto lang gawin sa buhay nila. So, I don't see it as an impossible scenario. Posible talaga yan. Hindi po siya nakikialam sa mga anak niya kung anong plano nila sa buhay nila. Hindi rin siya nakikialam yung pagbanat ni Mayor Baste kay Bongo? Wala, hindi siya. Kung nakikialam siya doon, baka hindi magsalita si Baste ng gano'n. So, gano'n po siya na father. Hayaan niya yung mga kuwan niya. Okay, Jojo. Sir, follow-up lang kay Senator Tolentino. Bakit nyo nabanggit na maaaring tumalon sa ibang partido si Senator Tolentino? Nakarating na ba sa inyo na kinakausap siya ng lakas ngayon? Mas maganda siguro siya na tanungin nyo. Ayoko talaga magsalita para sa kanya dahil siya lang tanungin nyo. Inimbitahan nyo ako dito eh. Imbitahan nyo siya dito. Siya lang tanungin nyo. Oo nga naman. Oo nga naman. Kayo talaga. Sir, magkasama kami. Magkasama kami. We want to be united always in all issues and in all undertakings. Pero pagdating na sa personal survival sa politics, may kanya-kanya tayong plano sa buhay. So we have to respect kung anong plano niya sa buhay niya, anong plano niya sa karir niya. So hintayin na natin na siya magsalita. Sir, kung sakaling makipag-join force yung Pink Forces sa Marcos administration, ang sabi mo nga, paano, magiging admin na ba sila? Pwede ba na ang Duterte Forces ang maging panibagong opposition? No choice. Ganun na mangyayari. No choice. Ano bang mangyayari dyan? Wala ng oposisyon. Nandun na yung mga yellow, mga pink kasama na sa Malacanang. So, paano ma-fiscalize yung affairs of the state kung walang opposition? So, at saka, ang tao naman ang nagtitingin dyan. Kung gusto nila yung Duterte Black ay magiging opposition, parang nasa tao yan kung anong gusto nila sa
mangyayari dito sa Duterte Block kung magkakaroon ng ganung kalaking Duterte Block. So pwede nga sir yun na mag-emerge ang bagong opposition at ito yung Duterte forces. That is kung makipag-align ang Malacanang sa mga yellow, sa mga pink. Ganun talaga nangyari because kung mag-align sila, ibig sabihin, wala nang opposition. So paano yun? Kayo ngayon nasa admin sa Senate, pwedeng... Depende yan kung anong sabihin ni Pangulong Duterte. Sabihin, mag-opposition na tayo. Sasama talaga ako. Kung sabihin niya, huwag, neutral lang tayo. Nandiyan ako. Hanggang kuwan lang tayo, fiscalizing lang tayo for mga national interest issues. Hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo opposition. Depende na nga kung what will develop. Okay, Mayan, follow up. Do you see VP Sara as a strong opposition leader? Posible, pero hintayin na lang natin kung anong magiging stand niya dyan. Dahil sa ngayon, wala man siyang official statement na she's going to lead the opposition. Wala pa naman siyang sinabing gano'n, di ba? Hintayin na lang natin. Pero once mag-unite yung pink, yellow, and Malacanang, sir, do you think it's time, nakikita nyo ba yung possibility na liligawan nyo si VP Sara to lead naman your group, sir? For you to be united as well. Ganito yan eh. Kung mag-align sila sa Malacanang, ano pang purpose? Bakit sila nag-join forces sa Malacanang? Di ba para hadlangan ang Duterte? So pag gano'n, hadlangan ang Duterte, so obvious na opposition na ang Duterte niyan pag gano'n ang sitwasyon. Di ba? Sabi ni Trillanes, kailangan hadlangan nila itong mga Duterte, mag-unite ang yellow, pink at saka ang Malacanang. So, ano pang mangyayari ngayon? So if they unite, who will lead your group? Will it be VP Sara or former President Duterte? Nasa kanilang dalawa na lang sila mag-usap. Meron po kayo, sir, sino yung ipupush nyo, sir, na mas tingin nyo mas malakas na mag-lead ng grupo nyo? Silang dalawa, parehong malakas yan eh. Any of them? Any of them. Sir, sorry, pahabol na lang. Sir, yung sinabi nyo kasi kayo na nag-usap na kayo ni Senator Bongo na parang Lone Ranger yung campaign nyo, guerrilla style. May we know what do you mean by that, sir? Anong itsura nung in-launch nyong campaign kung sakasakali? Kung saan lang kami accommodate, doon lang, parang NPA ba? Kung sino yung masa nila, doon sa kabaranggayan, doon lang sila pupunta, aakyat sa bahay ng masa. Kasi mamaya, pag aakyat ka sa hindi mo masa, i-report ka sa PNP, report ka sa army, patay ka. Parang ganun. Kasi, kung sino lang mag-accommodate sa amin. Yun lang kasi, hindi ka nga part ng administration, wala kang sariling entablado na aakyatan. Hindi ka gaya pag manok ka ng administrasyon, may sarili kang entablado sa lahat ng LGU, sa buong Pilipinas, kung saan kanyo gusto pumunta, meron kayong venue, meron kayong host, meron kayong mag-asikaso, ganun. Kami, wala kaming ganun, so, guerrilla type, kung saan lang makahanap ng tsansa, tsuk, tira, tsuk, gano'n, yung guerrilla nga, kung saan lang makahanap ng opportunity, strike, withdraw, strike, withdraw, gano'n. Sir, ano bang itsura ng PDP laban ngayon? Sorry sir, di ba, namin naman natin na mahina sa ngayon, sir. Walang centralized funding kayo, sir, sa campaign, kung sakasakali. Noon nga na ruling pa yung PDP laban sa yung presidente pa si Pangulong Duterte 2019 at that time ang support naman is nasa baba, hindi doon sa partido. Sabi mo yung partido mayroong pondo, mayroong resources na gagastusin para sa magmamount kayo ng campaign. Hindi po ganoon ang PDP laban, wala pong pera ang PDP laban. Mahirap po yun yung PDP, mahirap po yan na partido, walang pera. But with the Dutertes coming in, tingin nyo mas magiging maayos yung campaign strategy ninyo for 2025? Yes, most likely. Dahil nga, mayroon pa rin kahit papaano, may mga LGUs pa rin, may mga gobernador, mga mayor pa rin na
humahanga kay Pangulong Duterte at willing to support the group kung pupunta sa area nila. Okay, last question for Raymond. Looking forward so 2025, syempre, nabanggit mo nga kasi na para bang naghahanap kayo ng makakatulong sa inyo, especially with Senator Bongo. Wish nyo pa rin na kung sakali, without considering namin, halimbawa, walang tatakbong mga Duterte at kayo na lang, wish nyo na mapasama sa administration ticket? Hindi wish, kundi alam nyo, mas maraming susuporta sa iyo, mas malaking chance mo manalo, di ba? Normal yan. Tatakbo ka. Bakit ka, you run to lose? No, you run to win. So ano ngayon ang mga maging chance mo pag tatakbo ka? Saan ka makakuha ng malaking chance? Pag kinarga ka ng Malacanang, ng administration, napakalaking chance mo dahil administration yan eh. So, mas maraming kakarga sa iyo, mas malaking tsansa mo. So, yun lang naman. Kahit na hindi tayo gawing manok nila, kung basta hindi lang tayo gigipitin, okay na yun. Pasama sa slate. Ha? Pasama kayo sa slate, sir. Ay, hindi tayo pwede mag-demand, hindi tayo pwede isama tayo dahil makapuno na sila. Makapuno na sila, hindi na tayo maikarga. Sir? Or kahit na hindi na puno, baka hindi nila tayo type. bakit ka na ikakarga kung hindi ka nila type? Di ba? So, ganun lang yun. Sir, physically, kaya pa ba ni dating Pangulong Duterte mangampanya at mupo for 6 years as senator? Physically, kaya pa ni dating Pangulong Duterte? Lumakas naman siya ngayon nung wala na siyang trabaho, hindi siya presidente. Lumakas naman siya kahit na may edad na siya. Pero very sharp pa rin yung utak niya at ganda yung aura niya. Kasi, di ba, maraming mga 80 years old and above pa na senador noon. Noon pa. Tingnan nyo sa records ng Senado, maraming mas matatanda, di ba? JPE. Marami. Sila Dirilon. Kaya niya yan.